Ang Trade Union Congress of the Philippines po kasama ang pinakamalawak na National Wage Coalition ay magpoprotesta po sa Menjola upang magwelga laban sa kawalang pakialam at kawalang aksyon ng gobyerno, lalo ng mga economic mismanagers ng Marcos administration na wala pong ibang ginawa kundi magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa 5 po na kagyat na panawagan ng uring manggagawa. Yan po yung nakalagay dito, kaya po kami ay welga. W, wage hike now tungo sa National Living Wage. Letter E, EVAT at excise tax tanggalin, income tax repasuhin. Letter L, lagyan ng buwis ang sobrang yaman at sobrang kita. G, gawing abot kaya ang presyo. At letter A, pinaka-importante, arestuhin, hindi lang nahuli, arestuhin ang lahat ng kurakot. Ang TUCP po ay patuloy pa rin lalo kasama ng National Wage Coalition na pinaglalaban yung dagdag 200 pesos na maisabatas. Mismong Department of Labor and Employment na ang nagsabi, wala tayong maasahang aumento kung walang ipapasang batas ang Kongreso. Mismong National Wages and Productivity Commission ang nagsabi, kahit na nasa National Energy Emergency, kung anong emergency pa yan, wala pa rin daw sapat na rason para itaas ang sahod. Kaya malinaw sa amin na nasa Senado at Kongreso na po ang laban. Yung 200 pesos legislated wage increase, day 1 pa lang, June 30, 2025, nakasalang na yan, nakafile na yan. Pero hanggang ngayon, ni isang hearing sa Committee on Labor and Employment, chaired by Kong Jolo Revilla, wala pa rin. Doon sa Senate Committee on Labor, chaired by Senator Rapi Tulfo, wala pa rin pagdinig. At meron ding nakabinbin doon sa plenaryo naman, yung ating national minimum wage. Hanggang ngayon, baka mas madami pang co-author nun kaysa miyembro ng Kongreso, pero hanggang ngayon hindi pa rin natatalakay dun sa plenaryo. Kaya under sa leadership ni Speaker Bogie D at ng Senate President Tito Soto, sana pagbalik ng May 4 wala nang excuse para tulugan din kagaya ng ginagawa ng ating regional wage boards yung mga panawagan para sa aumento sa sweldo. Pero dagdag ko rin, may bago po dito sa darating na Mayo 1 dahil hindi lamang po ito laban kung higit 5 milyon nating minimum wage earners. Umaaray din po ng sobra yung ating mas malawak na middle class, yung ating mga middle income earners na pinipiga po ng buwis at kung ano-ano pong pinapatong na kaltas, pero madalas wala at huli po sa tulong ng gobyerno. At in fact, madalas nga ninanakawan pa mismo dahil sa talabak na korupsyon. Kung kaya kami rin po sa TUCP lalo ay nananawagan din na maisabatas yung tinatawag naming patas na ambag sa tax para sa angat sahod, yung ating patas bill, na nililibre na po yung ating lower middle income earners na may 50,000 pababa ang buwan ng sweldo sa income tax at binibigyan din po natin ng malaking diskwento sa buwis, halos kalahating tapyas dun sa kanilang income tax para dun sa mas malaking middle class na kumikita ng kahit 100,000 pataas kada buwan. Ang ating pong panawagan, kung kayo po ay kaysa namin na naniniwala po na dapat ang sahod itaas, lalo po dun sa ating higit 5 milyong minimum wage earner. Kung kayo po ay kaysa din namin nananawagan na yung ating buwis, patunayan muna nila na may mangyayari dyan sa anti-corruption, kundi dapat babaan nila yung buwis. Kung kayo po ay kaisa namin doon, sumama po kayo sa darating na Mayo 1, sama-sama po tayong magwelga buong bansa. 200 pesos dagdag sahod isa batas, middle class, wag itaas.